Salamat Class kayo, D. Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos Kaya sa judicial ako killings. bastos man, Salamat kayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Nasa TV yun eh. Nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya nga, Ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Kung di mo alam kung anong gawin mo. thank you, Mr. President. Presidente ako, ganun, no? Sabi ko, huminto kayo. So ngayon, Mr. President, Kasi dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya, yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero wag sa panahon ko, tayo. Thank you, Mr. President. Alam nila, ayan oh, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, Mabuti, na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin, sigurado. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Ngayon, mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs. Hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. For the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Walang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ayan dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero pagka ngayon ang Davao, ngayon, taga-Davao ka man. Taga-Davao kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. Good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko,
pagiging ano ko, talagang presidente. Dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi pero kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Kung nakikinig yung PNP, pati yung ano, patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino pag anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo niya. Trabaho kayo ng husto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, Sige po, sir. okay, sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos, Salamat ma'am. kayo, Wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ba, baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Professor ako ng Professor ng Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay.